Galit ka daw kay Enigma talaga eh. Ayoko niya kasi kay Boss D, sinisiraan ako. Welcome back dito sa Istorya sa Loob ng Isla, ang Pulo Podcast. At ngayon, ang ating guest naman na isa sa mga sponsors mula noon pa, 20 years na dito. Sponsors ng Pulo natin, ang may-ari ng Hypebeat at ng Branded. Palakpakan natin, Papa Benji! What's up, Papa? Yun. Magandang araw sa iyo, Papa. Magandang araw. So, alam mo na magpasalamat kay Aldrin para dito sa Killions. Binigay sa akin damit. Thank you. Siyempre, anak ng Muntinlupa, Papa. Baka may, pa-promote ka? Hypebeat, Branded. Yun. Crown Manila, salamat. Dito nga pala kami madalas mag-venue ng Pulo. Ng Pulo. Oh. Yan. Actually, Pulo ang nagpasikat sa Branded. Totoo yan, di ba? Totoo yan. Speaking of clothing, Papa, paano ka napasok sa clothing? Yun, sa clothing, nagsimula kasi ako, 2017, pero hindi pa talaga doon nagsimula lahat. Kumbaga, nag-observe muna ako. 2015, meron kaming movement na binuo. Yung Appear Malakas, samahan siya ng mga banda tsaka mga rapper. Okay. Banda ka ba dati? Tumutugtog, pero hindi siya ganun ka seryosong gawin. Pero nakapag-perform na kami sa ibang Hindi ka hip-hop? Hip-hop din. Talagang hip-hop talaga. Rap metal? Pareho. Rap metal? Okay. Kasi kahit nung nung nagbibinata ako, kasi syempre lahat tayo nagsisimula sa nakikinig ka music is pop eh. Pop naman lahat eh. Hindi naman agad pag silang ko, hip-hop agad pinakinggan ko. Kumbaga parang inaano mo pa kung ano yung gusto mong music na yung para sa'yo talaga. So nung nagbinata ako, doon ko nalaman na mas lamang sa akin yung hip-hop tsaka yung mga metal na music. Pinagsasabi ko talaga patugtugin yan palagi. Kahit parang Linkin Park. Yan. Park, yung mga panahon na yan, yung panahon na Linkin Park, Limp Bizkit, Eminem, Bone Thugs, halos magkakaano ng year yan eh. So, ganun yung, doon ako pumasok. Hanggang sa, syempre... Tanda mo na nga, no? Oo. Oo nga. Pero wala, ganun talaga. 47? Pero bata pa yung 40. Uy, gago. Hindi ba? 46. 40 lang ako. 46? 1984, Bruce pabasa. Yun, Bruce, magpapabasa daw si Papa Benji sa'yo. July 6, 1984, ayun. July 6, 1984, hulaan kita. Marunong okay na yan, okay. Marunong ako pumasa. Ayun na, makaiba mabasa mo. Balik tayo sa music. Teka lang, babasahin ko yan. Ayaw magpabasa sa akin. Music. So yun nga, nung nagbinata, so ang mga naging barkada ko talaga nung college ako, puro mga mga rapper tsaka bandista, mga metal talaga. Yan, anong taon yun? 2001 hanggang 2003. Oo, yan nga talaga. Mga nag-college ako, yan, mga classmate ko sa Philippine Science sa Caloocan. College ka na nung 2000? Hanip ka naman. High school pa lang ako nun Parang, paakit pa lang ako ng first year. Yan. Okay. So yung kainitan ni kainitan nila ng Eminem, ng Bone Thugs, tsaka sa syempre doon din nabuo yung doon nagsimula din yung mga rap group ng yung Republic, yung mga ganung panahon. Rap Olympic, Republic. Yan. Yun yung mga panahon na yon. Sa Tagalog, Tagalog na music ang pinapakinggan mo? Sa Tagalog na music, syempre, nag-death threat talaga. Kasi dati, iglesia kami. Iglesia pa rin naman yung family ko. Ako lang naman yung hindi. Okay. Pwede pala yun? Mga year 1999, 1998, pinapatugtog ko yung Death Threat, tsaka Ghetto Dogs. Talagang meron kaming kasambahay na nagagalit sa akin na sinasabi niya, mga iglesia kayo, pinapatugtog mo, pandemonyo. Yung age ko nun, ang bata ko nun parang mga 14, 15 ako nun yung mga panahon na yun. So, sinasabi niya, pandemonyo ka. Pero, syempre, hindi naman buong araw yun ang pinapatugtog ko. Syempre, nakikinig din ako ng pop. Kumbaga, parang, yung mga ganong edad, binabalansi mo pa kung ano talaga yung music. So, feeling ko kasi pag underground pinapakinggan ko, parang mas astig, parang iba ako. Kasi yung ibang mga classmate ko, feeling ko, hindi sila nakikinig ng ganon eh. Oo. Lalo yung ganong taon, ilan pa lang talaga. Syempre, province kami sa Bulacan, sa Ubando.
Hindi pa sila talaga ganung mulat sa ganung music. Sa tingin ko, kasi ang uso nung time na yon, ang hip-hop nung time na yon, madalas, dancer. Hindi masyadong yung mga rapper talaga dati. Hindi nabibigyan ng spot dati ang hip-hop. Actually, nung mga ganung taon, apakasaya sa puso pagka nagrarap ka, makikita mo sa mainstream yung, halimbawa, yung Rap Olympic ni Andrew E. Napakakita namin, ay puta, papalabas sa TV. Mismo pa yung pinakita sa TV. Parang ganun pa kauhaw ang hip-hop sa mainstream. Mismo. Tapos ang tingin pa talaga ng mga tao sa hip-hop, yung mga ibang mga parang tingin nila baduy. Hindi mawawala yun eh. Tsaka Jologs. Oo, sobrang Jejemon tingin talaga nila. Pero syempre, party naman talaga yun eh. Kasi hindi pa nga ganun katanggap. Hindi kagaya ngayon na sobrang wala ngayon, dominate na. Isusubo na lang sa'yo yung hip-hop eh. Mismo. Madali nang sumikat ngayon eh. Actually, sa sobrang daling sumikat ngayon, ultimo vlogger, nag-rap na eh. Basta ang kailangan mo lang naman dito, pera eh. Para maging rapper ka eh. Dati mahirap. Sobrang hirap dati. Hindi kasing easy ngayon. Ngayon, pwede ka mag-record kahit ikaw mag-isa eh. Madami na. Mismo. Tsaka dati pag mag-edit ka. Ang platform lang para mapakinggan music mo, FM radio eh. Ayun lang. So, hindi pa. Ngayon, ang swerte mo na kung nagkaroon ka ng music video na play sa MTV, ganun. Tsaka yung sa mga nagbebenta sa mga yung mga Muslim, yung mga download. Ang dami ganun dati. Masaya na nga ako noon na kunyari, may tropang yung nagda-download ng kanta, lagay mo kanta ko dyan. Singit mo pag may nagpa-burn. Ganun ginagawa. Tapos ina-upload ko sa iMeme. Yung iMeme dati, nilalagay ko sa iMeme sa YouTube, mga slideshow para putang ina. Marinig mo lang sa ibang barangay yung kanta mo eh. Parang sikat na sikat ka na eh. Ganun kasarap. Iba si pakiramdam yun. Ganun kasarap dati. Mismo. Pero balikan natin yung yung parang, ang gusto ko kasing malaman, kung ganyan yung simula ng buhay mo, paano ka napasok sa clothing scene nung parang nag-impluwensya sa'yo? Nagsimula talaga to lahat sa Flip Top. Kasi unang-una, 2009, nagtatrabaho ko dyan sa may SM North, sa may hypermarket. Break time namin, yung katrabaho ko, pinanood sa akin sa YouTube yung kasi dati, hindi pa ganun kabilis yung mga internet eh. Pinapanood sa akin yung battle ni Delo tsaka ni Target tsaka Looney tsaka Saido. Yun talaga. Sabi ko, puta, may ganto ah. Kumbaga, nakakadinig ako ng mga ganong distrakan sa YouTube lang, sa music lang. Kunyari yung kila Mike Cosa, kila JD, mga ganong Tsaka dati may mga battle pa na mga yung boses niya parang pambata, yung lola mo, ganyan. Yung asarang bata. Nakakatawa nga eh. So nung nakita ko yung video na yun, doon nagsimula. So hinanap ko ngayon yung hinanap ko kung saan yung ginaganap yung battle rap na yun, yung event. Kasi mahilig akong, hindi pa ako umaatin ng Flip Top kasi wala pang Flip Top dati nung mga panahon na yun. Madalas kong inaatin ng event, mga Pulp Summer Slam, ganon. Nasa metal scene naman ako. Nasa metal scene talaga. Yun naman yung time na yun. Tapos nung napanood mo yung Flip Top, sabi ko parang okay to ah. So hinahanap ko, nung nagka-budget, yun na, tinry ko manood ng live. Tapos yun na, parang na-addict ako sa whip cups naman nung time na yun. Siyempre, pag nandun ka na sa ganung eksena, ma-adapt mo yung culture eh. So unang na-adapt na culture yung mga local brand na t-shirt, na mga sinusuot ng MC. Okay. So, ganun kalaki impact na yun sa akin. Sabi ko, parang kakaiba yun ha. Kakaiba yung na yun ha. Na-addict ako sa whip cups hanggang sa nagkaroon na ng movement. Nagkaroon kami ng grupo, whip-heads. Yeah, actually, may whip-heads na talaga nung time na yun. Collector ng whip cups yun? Oo, collector ng whip cups. Hanggang sa nagtayo kami ng sarili naming group na cup collector. Doon na. So, sa Flip Top nagsimula, nagkaroon kami na ngayon ng grupo ng mga rapper tsaka mga banda. Yung appear malakas sa group 2015. Doon na kami parang medyo hinihinog namin yung movement nung time na yun kasi may mga barkada kami na mga nasa local scene na mga kunyari si Local T, appear malakas. Actually, parang si Real Jokes, yung mga time na yun, Local T, sobrang meron ako niyan dati. Sino ba may-ari niyan? Papa Kels? Hindi, si Rich. Rich yung artist namin sa... si Rich. Nagsusuot na rin ako dati yun eh. Ngayon, hanggang sa... Yung time na yon, nabuo na namin yung group na yon. Pag may event, ang kulit ng event namin, unang sasalang, kunyari, banda.
metal. So, sunod, rapper. Doon namin na-invite si Sinyo. Doon na. May real jokes na siya nun. May real jokes na nun, pero hindi Anong pa. taon yun? 2015. Hindi pa ganun ka. Second na si Sinyo noon, 2015, pero hindi pa ganun kaputok. Wala pa kasi hindi niya pa nakakabattle si Shay nung time na yun eh. Oo, pero may real jokes na siya. Alam ko, nagbebenta na siya ng real jokes dati, yung aspakan. Oo, nagbebenta na siya noon. Parang 2012 yata yung real jokes, 2013, parang ganun taon. Oo, maliit pa yung, yung Joker na maliit. Nakita ko yung dati. Pangit nga nun eh. Pero bakit naman yung una? Pero ngayon yung mga design niya. Pero ngayon, pag nakita nyo real jokes, iba na quality nun. balagbag na, parang grabe. kahit sa Iloilo, talagang sisikat buong Pilipinas, hanggang ibang bansa eh. Sobrang daming reseller ng real jokes nun. Marami. Kupal kasi yung owner eh. Kung makikita mo kupal yan si Kupal. Si B, maldita. Si Sinyo, kupal. mga malagbag. Diba? Pag masama ugali, successful. Yun nga eh. Totoo yan. Galing sobra. Kaya ka nga successful eh. Uy, lol. So balik tayo. Kailan nagsimula yung hype beat? Paano mo siya sinimulan na siya? After in-observe ko muna yung eksena, ayaw ko kasi magtayo ng clothing na na yung papasukin mo bigla tapos bukas makalawa, wala na. Wala na. Like, akala ko muna siya talaga. Takaw tingin tawag doon. Mismo, kasi madaming ganun na, mag-release ako ng ganitong design, bukas makalawa, wala na. Ito ang parang nakikita kong problema sa clothing. Parang, pag may nagtayo ng clothing, pakaramdam nila dapat bilhin mo. Hindi nila alam yung tamang proseso na kailangan meron yan. Yung tanim, kailangan mismo. gumastos ka muna para ma-promote yung ganto, bayaran mo si ganto. Mag-sponsor ka, mag-ganun ka kasi sponsor. Yung iba kasi, may clothing ako kaibigan ko naman kayo, bumili kayo Ganun yung mindset ng nagko-clothing. Hindi nila alam Tsaka na. bukod pa doon, yung iba pagka, kunyari, kaibigan kita, bigyan kita ng damit, promote mo yan. Pag hindi mo na promote, mas maloob sa'yo. Ang daming ganun eh. Kaya, tsaka ang negosyo, hindi naman siya next month bomba. Walang overnight success Wala naman talaga. Kumbaga, kailangan mo actually, pag nagsimula ka, puro down yan eh. Marami. Kasi yung yan, mga unang taon ko, puro sponsor ginawa ko. Halos hindi man talaga ako kumite. May mga na-sponsoran ka na rin dati? Dami. 2017, di nagsimula Hypebeat. January 2, 2017 na after 2 years. Oo. So, nag-decide na ako na, hindi, seseryosohin ko na to, magtatayo na ako. Tsaka, yun nga, sinilip ko lahat ng concept nila. Sabi ko, ako lang yung magko-concept ng ganito, yung pang-hip-hop at metal. Rap metal, Parang ganun na, yun yung magiging concept ko kasi, pag yung concept mo kasi nandun ka, hindi ka mawawala eh. Oo, yung content mo. Kumbaga, hindi ka bibitaw dun, basta alam mo eh. Yun lang yun. Ako naman, yung sa Hypebeat naman, di naman namin, kunyari ako, di ko naman pinangarap maging sikat yung brand ko eh. Kumbaga akin lang, brand ka. Gumagawa ko yung gusto kong gawin, masuot ko yung gusto kong suotin, makita ko yung merch ko, ginagamit ng mga idol ko. Sobrang saya ko na nun, okay na. Ngayon, bumenta, bonus na lang talaga yun, syempre. Napaka-hipokrito ko naman kung sasabihin kong ayoko ng sell-out. Gusto ko yun, syempre, sobrang gusto ko yun. Kasi, sino bang ayaw nun? Pero mahalaga may brand ka. Oo, kasi nandun pumapasok yung puso sa ginagawa mo. Yun talaga. Tsaka ilang taon na ba Hypebeat ngayon? Mag-8 years na rin. 8 years? Actually, 8 years na talaga. Magna-9 na. Kailan ba anniversary ng Hypebeat? January. Tapos na. Tapos walang nangyari. Wala lang. Hindi na kasi ang hindi man lang nagpakain, ganun. Hindi man lang yung sale, promo, yung mga bumibili na magparapol man lang. Diba? Ganun. Masasama ugali ng mga owner. Kaya sumisikat yung brand. Real jokes. Black Manila. Masama ugali ni Sherwin. Hypebeat. Diba? Kailangan masama ugali. Kailangan daw, sabi nga ni B, ni asawa ni Sinyo, kailangan maging masama ugali mo para, di ba? Diba? Hindi ka pwedeng mabait ka lagi. Kay Benji na nanggaling, gaano ka kamaldita. Kay Bianca Demonica nga pangalan niya sa Facebook. Si Princess yan eh. Binuking ko. Si Princess yan, di ba? Princess pero ugali pang tomboy. No? So ayun, sino mga na-sponsoran mo na nung nagsisimula ka? Yung talagang merong bang pagkakataon na may artist kang sinuportahan tas wala man lang balik sa'yo? May mga ganun ka ba? May mga ganun marami, pero sa akin kasi hindi naman ako matampuin sa ganun. Kumbaga, hindi nga, walang biro. Sinasabi mo yun, successful ka na eh. Hindi, gagi. Hindi talaga, wala talaga. Sa dami ng
kumupal sa akin ng mga artist, sobrang Sino? dami. Pangalanan mo? Wag na, madami. Basta, hindi, ito. Nakwento mo yan, pag binanggit ko ngayon yan. Hindi, gago. Hindi, wala. Gago. Hindi, pero ano talaga, marami yan na mga hihingi ng sponsorship para sa ganito. Yung may sa event, ganyan. sagot mo. Daming ganyan. Kaya, kaya hindi ako oo na. Dati kasi wala, pag may humingi sa akin, bigay lang ng bigay. Taka hindi ko alam na nauubos pala talaga yung pera po. Sa pakisama, akala mo laruan lang. Oo, takin hanggang sa, yun nga, mula nung 2023, nagigpit na ako sa ganyan. Hindi na ako basta-basta. Kasi, madami kong mga nasayang na pera sa ganyan dahil hindi mo naman nakita yung resulta. Kunyari, may gagawa ng mga music video. Ayun, oo. O hingi sa'yo ng, kahit sabi mo, hindi naman ganun kalaki ni sponsor ko, mababa lang naman. Minsan, 2K, 3K, 5K, ganun lang naman. 200 ka nga na daw magbigay. Gagi, hindi. Tapos gusto mo, lahat ng artist o padamit mo, bibilin. Kailangan bilhin pa yung hype beat para may may promote. mga gano'n, may mga 10K pa nga, may mga ganyan. Ba't di mo ginagawa sa iba ngayon? Hindi na, wala na akong pera. Hindi na tayo, wala na tayong pera. Dati marami tayo ngayon kahit pa paano. Ngayon wala, hindi na kasi lakas Saan ba dati. nauubos mga pera mo? Siyempre sa dami kong anak. Tumatawa si Carlo. Diba? Carlo, parang may alam ka. Hindi, wala. Nagsusugal ba to? Hindi, hindi ako usag. Oh, parang alam ni Carlo yung ibang dahilan. Kaya ba nauubos pera Gusto mo? mo mag last day, Kasi sabi mo kanina, naubos pera mo sa mga sponsor noon. Actually, hindi naman talaga naubos. Kumbaga parang nung pag binibilang mo yung mga nilabas mo sa kasi May iba ka pang nilalabasan. Hindi, wala. Ng pera. yung costing ko kasi na yun, yung costing ko. Bibilakin mo yan eh. Bibilakin mo yan kung yung nilabas mong pera bumalik ba eh. So, ang daming hindi bumalik ROI. na sobra. Ang dami, sobrang dami. Kaya, medyo nadala na ako. Hanggang sa dumating yung time yung mga malalapit kong kaibigan ng mga MC, ganyan lalapit sa akin, hindi ko na napagbibigay. Dahil dun sa mga nauna. Oo, talaga. Kasi gaya ng di ba, naikwento ko naman sa post ko nung nakaraan yung kay Romano na may event. Doon ako sobrang bilib kay Mano nun dahil siya lang yata yung, isa siya sa gano'n na hindi ko napagbigyan yung hinihingi niya. Hindi nagtampo. Ganun pa rin si Mano. Hanip. Tsaka malambing din si Romano. Sobra puta. Alam niya yan. Alam ng mga... So yun, mabalik tayo doon. Namimiss mo si Romano. Siyempre, gagi ka. Pero ano ko yung gusto mo, hindi pa ka sumama, grabe. Takantado. Takay nakakapansisi yung mga nilabasan mo dati ng budget, no? Oo na, medyo... Kung sa tama mo na lang sana nilabas yun, no? Hindi, pero... Sa negosyo, ganung labas, di ba? Parte naman talaga yun ng negosyo. Laging may talo, hindi naman pwedeng... Oo. Hindi naman talaga laging panalo. Laging may talo, parte naman talaga yun. Doon ka matututo eh. Hanggang sa, yun nga, ngayon, medyo... Kuripot na ako. Ganun talaga eh. Kuripot ka pero may ginagasa sa kapapang iba. Ang bisyo ko lang ngayon, magmotor ko yan. Okay, babalik tayo sa kwenta ko nung Kasi, tatawa. Kakalo, pumasok ka sa loob. Bakit, ano pang masama doon sa nilabasan ng budget yung tropa, di ba? Pagkausap ka na laging double meaning. Kasi nag-iisip ka pa ng iba. Then, maka ng tubig. Bawal ako soft drinks eh. Tubig mo. May ice cube dyan. Natutuyunin, lalamunan ko. Wala namang masama sa nilalabas mo. Yun naman. Basta sa tama mo lang ilabas. Oo naman. Nakailang labas na ba? Ang alin ba? Ano? Nahihilo ko siya, nagbe-vertigo ako. Ayun. Pwede ka naman dumaan dito, Carlo eh. Oo, parang kumaway ka na rin pag dumaan ka. Ay, kumaway ko. Pwede yan. So, ayun. Putang ina. Paano mo naging close si Sinyo? Yung parang, magkakasama kayo sa branded eh. 2015. Binuhat niya nga kayo, di ba? Oo. Lahat ng clothing nyo, binuhat ni Sinyo eh. Di Hindi ba? dahil kay Sinyo, wala kami dito. Totoo yan. Malaki utang na loob nyo sa kanya. Tapos ganyan kayo sa kanya. Siraan nyo si B. Sisiraan nyo si Sinyo. Ako, joke lang yung akin. Pero sa'yo mismo nang galing. Matagal kayo nagsama. Bianca Demonica yan. Totoo, di ba? Sa akin, joke lang. Pero sa totoo, sobrang bait ng mag-asawa. Kasi sa akin, totoo. Ito, kung wala si Sinyo, talagang
wala ako dito, sobrang Oo. senior, wala si Boss Arik na tumulong sa amin. Yun nga, paano ka napasok sa Flip Top? Kasi kung nag-clothing ka na dati, paano kang nakilala ni Enigma at pumayag siya na ipasok yung low level na clothing sa Flip Top? Yung mga walang kakwenta-kwentang clothing na katulad niyan. Tapos ipapasok sa Flip Top na kung tutuusin, basura lang naman yung hype beat na yun eh. Tapos nasa Flip Top na kayo. Paano na ipasok yung ganyang kababang kalidad ng damit mo sa Flip Top? Hindi, at 2016, merong si Sinyo eh. Nag-content sila ni Boss Arik. Yung Interview sa kanya? Interview sa kanya sa barak. Oo, yung payat pa siya nun. Napanood ko yun eh. Kasama ako ni Sinyo nung time na yun. Papapansin ka na. Oo. Nagpapapansin siya kay Enigma. Siyempre. So nandun ako, sumama ako. Pero hindi pa yun hindi pa talaga totally nag-umpisa ron. Kasi 2018 pa ako nakapasok ng Flip Top. 2 taon pa. Hindi namin talaga minadali lahat eh. Oh, tama yun. Nasa nag-entrance ka pa rin nun. Oo, nagbayad ako ng entrance talaga. Kahit naman nung dati. Oo. Hanggat nung hindi pa ako nakakapaglatag sa Flip Top, nagbabayad talaga ako ng entrance. Hindi ako nagpapapasok ng libre, ganun. Hindi ako sumasabay sa mga MC para malibre. Hindi ko ginagawa yun. Tulad ng ginagawa ng iba? Oo. Hindi ko talaga ginagawa. Nagbabayad talaga. Hanggang sa yun nga, nung time na inalok ko actually ako nag-alok. Sabi ko baka pwedeng maglagay ng mga CD, mga merch ng uprising sa branded. Ayun na yun. Sabi ko, pwede naman maglatag. Tsaka yung magbenta ng ticket ng Flip Top, baka pa pwede. So dito nagsimula yun? Oo, so naglagay sila, okay, so yung ticket naglagay. Ngayon, nagulat ako kay Boss Arik, chinat ako bigla na, Benji, kung di makakabala sa'yo, 1 minute yun yung kalakiram. 1 minute sila sa Makati. Sa Makati. Sabi sa akin ni Boss, kung di makakabala sa'yo, pwede ka magdala ng merch mo sa event. Ngayon, tinanong ko siya, umuo kagad ako, sige sir, magkano po ba? Sabi niya, hindi, wala, dalin mo lang. So hinayaan ka niyang magbenta doon. Ng basura. Hindi sa akin nang galing Ako joke lang yon yung kanina. Pero dahil sa'yo na nang galing, totoo na yan. Ayun ka na. Ako mga joke lang sinasabi ko. Inatay ko na sa kanya manggaling eh. So yun, nakapaglatag na ako doon nagsimula lahat. Paano pa setup mo nun? Si Sinyo kasi ang alam ko dati nung nagbebenta, nakabag pa siya nun eh. Oo, nakabag. Tapos tao siya binibenta eh. Baga tiyanagaan niya talaga eh. Sa'yo? Yung sa akin, nagdala ako ng, makapal mukha ako, nagdala ako ng hangiran. Nagdala ako ng hangiran talaga. Hindi pa tayo close eh. Close diba? ng time na yun. Nagdala kasi ako ng hangiran. nababalitaan ko kasi sila Benji, parang mayayabang daw. Kaya hindi ko rin pinagpakakausap dati. Ang mga close mo nun, sila Lil Jan yung sila una. Lil Jan, yan. Sila M-Site, sila yan. yung mga actually, naririnig ko na yung hype beat. Kaso hindi kasi ako mahilig mag-approach ng uy, pahingi naman. Hindi ako ganun eh. Pero pag tropa ko na, yan, nilimasin ko yan. Pero alala ko yung kulay blue na plastic, punong-puno, putang. Hindi ako mahilig mag-approach. Halimbawa, alam kong clothing kayo, buburautin. Ganun din sa part ko eh. Hindi nga ako hindi kita aabutan na kung nahihiyarin talaga ako mag-abot. Kahit nung naging magka-friend na tayo sa hindi ko rin maabutan agad share nan eh. Actually, marami kong MC hindi maabutan talaga dahil syempre, talagang ako mismo yung sanay. Pero pag nakausap ko na ng masinsinan, doon ko na tsaka Pero mas marami kasing MC yung papapengi ako nito. Maraming ganun eh. Nahihiya rin ako mag-approach, tsaka squatter na nga, susuot ka pang basura, di ba? Squatting ka na nga, susuot ka pang basura. Ano pa quality mo niyan? Hindi ko na rin tanda kung paano tayo naging mag-trope. Basta parang sa Facebook ata sa Facebook. Dito sa sa kabilang shop pa kami noon time na yun. Isang shop yun? Ito, itong likod. Diyan. Nung pinadala kita ng merch naalala mo pandemic yun eh, nagko-content ka ng mga... Ay, oo. Naggumawa ako ng content noon. Isipin mo, pagkabigay mo, ganun agad kapalit, di ba? Ganun agad, content agad sa YouTube channel.
yung binigay mo sa akin nun? Ano yun, nagpadala ako sa'yo, collection yun. Naalala ko na yung kulay Jagger gray. pants, tas mga stripe. Oo, yung gray na sombrero. Collab ko sa Whip Caps yun. Oo, naalala ko. Nandun pa rin sa akin yun, nakatabi yun. Collab sa Whip Caps. Tas yung mga stripe na collection yun eh. Tsaka pants, yung Jagger pants. Yung mga time na yun. Yun yung una Marami kang binigay sa akin nun. May mga mga daming MC din nag-chat sa akin nun. Papa, ba't meron si baka pwedeng dami din humirit nung time na yun eh. So parang sinasabi mo, mas malakas ako sa'yo. Siyempre. Hindi. Sinasabi mo lang yan kasi publicity. Nandito ka sa content ko eh. So after nun, flip top. Nagtuloy-tuloy na. Mga anong taon yun? Nag-flip top. 2018 ako nakapasok nung 1 minute yun eh. Ano lang yun? Latag pa lang yun? Latag pa lang. Hindi pa Paano siya naging naging official yung official sponsor talaga. Collab. Pandemic yun 2020. Yung nasa close room na tayo sa barracks. Nagdadala ka ng Amber. Amber kayo. Pampadulas yung kay Boss yung kasi syempre, ako lang yung hindi MC ron eh. Lahat kayo MC nandun eh. Tsaka nakakanood ka nga nun eh. Nakakanood ako. Kung ako lang masusunod, palabasin kita eh. Ang nagsama sa akin talaga doon, Papa, si Romano. Nung pandemic na, buti pumayag si Boss. Oo nga, hindi. Sabi ko kay Mano, inaya ko ni Romano kasi sabi niya, Repa, baka sama ka ganito, ganyan. Kasi alam ko naman na kailangan niya rin ng service yung time na yun eh. Kaya sinama ka? Oo, ngayon sabi ko, sige, pero paalam ka muna kay Boss. Ngayon, chinat ko si Boss D. Boss Dennis. Sabi ko, Papa Boss Jesus. D. Sabi ko, baka pwedeng baka pwede yung manood ganyan, sinasama ko ni Mano. Sabi niya, hindi, pwede yan. Sige, punta ka dito, yun. Yan, unang nakita ko ni Boss. Nagdala na kagad ako ng pagkain. Kasi, syempre, pampadulas. Nakakaya. Para syempre, pakisama, gano'n. Kaya, every time na may battle, may event sa barracks, dadala ko lagi ng pagkain. Paano kay Boss. So, ikaw pala nagbibili nung Amber doon? Oo. Kasi ang ginagawa namin ng pandemic, kumain, mag-inom. Bibili si Enigma ng Tapsi, napakasarap ng Tapsi. Naalala ko na naman yan. Palagi yun may Tapsi. Napakasarap ng Tapsi nung quarantine battle. Tapsi, si C9 magdadala ng sisig. Kay C9. Para kaming mga yan eh. Tripan talaga ron. Para mga tsuhin sa likod, habang nabattle, nandito kami sa lamesa, umiinom kami niyan. Putang ina. May mga pagkain. Kasi may service yun eh. Ang service namin si One Lay Ace eh. Wala kaming problema no. Kaya kahit malasing, walang problema. May drive. Ang nakikita ko lang na nag-uuwi kayo ng Tapsi, di ba? Inuuwi niyo yung Tapsi. Tandado ka, nagdadala ka kapag yung ibang mga 3GS, ikaw. Basta ako lang sa 3GS hindi nag-uuwi ng Tapsi doon eh. Yung iba nilalagay sa rep. Bilang ni Boss yan eh, Tapsi. Iba lalagay sa rep oh. Tapos syempre mga umorder kay Sinay ng longganisa, ilalagay sa ilalim yung Tapsi oh. Isasabay. Yung ibang MC, hindi na nakakain. Wala nang pagkain. Sino dumalawa? Hindi alam. Inuwi pala ni Benji. Gagi, hindi ako nag-uwi. Ang inang yan ang puta. Naman. Nakita ko nag-uwian sila. Si Dennis, nag-uuwi din yan. Hindi alam ni Boss. Boss ako, inuuwi ni Dennis yan. Tangina. Ilalagay sa motor. Nung pandemic, nung magkakasama tayo sa Flip Top, ano yung parang hindi mo makakalimutang nangyari doon? Tangina, sobrang dami. Sobrang daming, hindi lang, yung naggagaguhan tayo na, hindi ko lang kung baka nagpiprestylan ba kayo nun o nagjojokan kayo tukol sa tae. Putang ang kulit nun eh. Ano yun? Kulit nun. Yung nag-ano man kayo ng, ikaw, sila Jonas. Basta, hindi ko natanda yun tukol sa tae yung tsaka pag ginagago yung si Luxuria. Si Luxuria sumasabay talaga. Ginagago nila si Luxuria. Hindi ko na maalala yung mga joke ko kay Luxuria. Kasi pag ako nag-joke, sabi niya kay Luxuria, di ba sabi mo, type ni Luxuria si Zendlock. Tayo na ito ni Shernan, sabi niya, Lux, pag inibabawan mo si Zendlock, 2 pump lang, nasa loob mo na si Zendlock. Tsaka na parang UFO nakain. Tapos kinumbina ko siya kay Goryong Talas pala. Si Luxuriang Talas. Lahat ng lalaki nilink puta si Lux lang kasi ang babae nung time na yon, pero paka siyang lalaki din kasi iba din makisama si Lux. Tsaka siya, ang taba pa niya nun eh. Ngayon, ang laki na rin ng pinayat ni Luxuria. Gagi. Siya shawarma. Baka nagsha-shawarma siya kasi carbs din parang beef. Baka sa shawarma yung beef lang kinakain niya. Less kanin. Bakit akala nyo pampapayat?
Ewan ko sino. Shamgyup. Tartado. Ano pa, bukod doon? Yung parang... Siyempre, lahat ng matchup, sobrang hindi ko makakalimutan. Tsaka, yun yung, siyempre, isa pa yan, yung pinag-judge ako ni Boss Arik, 2 battle, hanip na. Kanino ko nag-judge? Laban ni J. King, tsaka ni Batas, puta. Isipin mo yun, alam yun, ako yung kinuhang judge ni Boss, isa buhay yun. Ay, oo, tanda ko yan. Oo, nakita ko nga pala yan, nag-judge ka. Isa buhay yun. Tapos, si J. King naka-hype beat na t-shirt. Tapos si Batas, syempre, idol ko din yun. Oo. Ang hirap yun. Ang hirap yun. Sabi ko, tangina, paano ako maboto nito? Ako yung pinakahuling, Tsaka wala kang karapatan nga eh. Oo, wala talagang karapatan para sa akin. Hindi ako pan lang ako ng battle rap. Kaya kong sabihin para sa sarili ko kung sino nanalo, pero hindi na para i-explain na, eto, si ganto, si ganyan. Yung technicalities ba? Oo, hindi ko na masyadong, kasi para... medyo alam ko na ma-explain yun, pero para sa akin, wala ako dun sa ano na yun, na hindi ako para dun para mag-judge sa kanila kasi dito kasi papasok papa yung kanya-kanyang panlasa eh. Yun nga eh. Kumbaga, yung opinion mo na yan pagdating sa battle, hindi naman yung opinion ng mundo eh. Hindi yung standard eh. Opinion mo to bilang ikaw. At hindi, kunyari, opinion ko, pag sinabi ko tong opinion ko, hindi ko sasabihin sa iyo na dapat ganito opinion mo. Kumbaga magkakaiba talaga tayo na nakikita eh. Dapat tignan natin yun na parang lesson din na may opinion to, may iba opinion kasi to. na pag hindi kayo parehas sa prinsipyo, para sa kanya tanga ka eh. Ganun yung may mga ganun tao eh. Na syempre mag-iba kayo nakikita. So nung time na yun nga, Batas J. King, binoto ko pa rin si Batas kasi para sa akin, talaga kay Batas yung battle na yun. Naging bias ka talaga. Sorry ako kay King. Sabi ko, Papa, sorry. Hindi, okay lang naman. Ganun naman talaga. Nakalimutan ko na kasi yung battle nila yun eh. Ang ganda rin. Lakas yun ng battle na yun. Ang tagal nun. Kinukulit ako nila, boss. No, sino sa'yo? Kasi pagtatanungin ka kung sino boto, parang sisenyas ka lang, di ba? Oo. Kung sino yung boto mo. Nagtatago ako doon sa may hagdanan sa likod. Ayun din yung pagbabalik ni Akata pala. Oo. Yun. Yun Yung pagbabalik ni Nico, grabe yun, puta. Tangina, anong masasabi mo dun sa parang ginawa niya? Kasi iba yung naging atake ni Akata nun eh. Hindi, ang tingin ko nga nung time na yun, kung nagtuloy-tuloy siya, doon siya magiging, doon mag-racket ship yung... Joker, para siyang Joker eh. Parang Joker, parang Heath Ledger. Heath Ledger eh. Kaso, balagbag. Hindi rin kinaya ng mental niya. Yung parang, ang sama kasi nun eh. Nararamdaman ko yung ginagawa ni Akata, ang sama nun. Nakakilabot yun. Lalo pag napanood yun ng live si Akata. Hindi kasi kami nagtatagpo sa barracks nun dahil may issue. May issue pa kayo nung time na yun. Pag may laban siya, hindi ako napunta. Kasi, sabi ko nga kay Enigma nun, sabi ko, boss, sino ba naman ako para i-consider nyo yung galit ko sa kanya. Ako na lang muna hindi pupunta. Kasi pag pumunta ako doon, possible talaga kami mag-away. Kahit yung ahon nung sa may Tanawan Batangas. Ako nakiusap noon. Day 1 si Akata. Nung day 2 ikaw. Nakiusap ako kay Enigma na sabi ko, boss, ayoko namang mabastos yung liga mo. Parang naman. Doon lang naman day 2 na ako pupunta. Tapos doon napikon yun si Akata eh. Yung pinaiwi daw siya ni boss. Siyempre, pinaka-the best doon, iwas ka lang talaga sa gulo. Hindi na para... kasi ang una pumapasok sa isip ko, tangina ganito yung atake ni Akata. Hindi naman ako magagalit o hindi talaga, walang mag-away na mangyari. Kung pagpunta ko doon, yung tol, ganito, ganyan. Mamaya kasi yung atake niya sa akin, oo nga. Siyempre, yung ganong karakter niya. Biglang aangasan, tangina magkakagulo talaga doon. Kaya sabi ko, paano ba ako i-approach ni Akata? Kasi nakita kayong dalawa. Kasi alam niya namang may kasalanan siya sa akin eh. Kaya baga, paano kaya ako i-approach Pero parang off-cam naman si Nico, mabait yan eh. Kasi sa totoo lang, si Nico isa sa kauna-una ako naging kaibigang MC. Okay. Na nakasama. Kasi 2015, 14, parang bago pa sila ni Lance. Sila ni Lance. Oo. Nakasama ko na sila. Hinatid pa namin sa Flip Top dati yan nung ahon din yata nun sa San Juan Gym. Malapit kong kaibigan niya. Kaya nung time na nagkaroon ng gulo sa Flip Top, halos lahat naman nagbigay ng opinion social media. Ako hindi talaga ako nagpo-post sa naging shit nila dahil para sa akin, hindi naman para... May opinion ako sa nangyari, pero hindi na para i-post ko kasi para sa akin. Kasi titignan ko pa rin silang kaibigan kasi pag nagkikita kami personal yan, okay kami. Okay naman siya eh. Kasi hindi ko lang talaga ma-take noon yung parang, tangina,
Alam ko namang mabait si Akata, si Nico. Kaso mamaya kasi, iba yung approach niya. Kaya baka mag-aaway kami. Baka mag-aaway lang kayong dalawa no? Tapos nung ngayon nga, inaantay niya lang palang magkita kami para mag-sorry. Actually, nagkita kami yung event pa sa Alabang eh. Sa Alabang. Nung nalaman kong, pupunta si Nico sa Alabang. Siyempre, tangina, teritoryo ko to eh. I-welcome ko to. Pagdating doon, nung nalamang nandun na ako, lumabas sila. Unang-unang ginawa ni Nico, no shit, yumakap agad dyan. Diba? Bumulong. Walang camera na. Bumulong siya. Tsaka sincere niya sinabi, tol, pasensya ka na talaga. Tsaka hindi publicity. Hindi niya pinarinig sa iba. Sa akin wala nang ganong nangyari. Bago pa man di kami nagkita, nagpaparamdaman na kami sa internet na okay na tayo. Ganun. Kaya nung winelcome ko sila doon, goods naman. Kahit si Badang, winelcome ko sa amin yun eh. Dapat papadampot ko dapat yun. Gago ka talaga. Tayo na, lasing na eh. Dahil sa Alabang, tayo na nan, di ako makapasok sa flip-top. Pero sabi ko sa kanya, hindi naman galit sa'yo si... hindi naman galit sa kanya si boss eh. Ang lang, ayaw lang sakyan ni Enigma yung issue niya. Kasi, tangina, napakasensitibo ng issue niya. Pero alam naman natin na hindi naman siya napatunayang ganun. Pero, ang sensitive kasi kung palaging pag-uusapan yung inana mo yung bata. Ang sensitive niya eh. Mismo. Pero pwede naman manood yan si Badang eh. Hindi naman sa siya, hindi naman yata siya ban, wala naman. Pero dapat itigil lang ni Badang para sa akin opinion ko totoo yung sakay issue. Nyari, yung flip top ganto, si Enigma ganto, para lang magka-hype ka ulit. Dapat wag na. Wag na. Pwede mong gawin yan sa battle, pero kung sa content mo lang sasabihin yun para umingay ka, pangit. Intentionally na yun eh. Pero kung battle yun, magigets ba kahit anong sabihin mo, battle yun eh. May art pa rin eh. Yun lang din yung parang naipayo ko nun kay Badang. Kasi gusto ko pa rin naman siya makalaban. Kaso, sa flip top, ayoko sa iba. Ayoko sa ibang liga. Kasi, yung ginagawa namin ni Badang, matagal na rin namin tinatanim yung issue namin. Yung tanginang yan. Tapos sa ibang tao lang makikinabang. Pwede sa pulo. Kung papayag siya sa pansit. Kumakain naman yata ng Badang, kumakain ka ba pansit? Amber naman eh. Gago. Sabihin niya, tangina mo, may pansit sa Baguio. Gago puta. Papa, anong masasabi mo dun sa parang tangina, yung issue ng PSP sa flip top? Yung PSP sa flip top, ganun din. May mga tropang nagtatanong sa akin, marami. Nung time na yun, hindi rin ako nag-post ng hate o kung ano. Kasi pumupunta pa nga ako sa PSP. Nakikita nga kita dun eh. Kasi sumisip-sip ka rin eh. Hindi, gagi. Hindi, si Boss B, si Pibo, sabait sa akin yan. Kasi wala pang PSP kunyari, maraming beses kaming nagkita niyan, in-invite ako niyan. May mga event pa nga na nakita niya ako sa crowd, nasa stage siya. Tinatawag ako niyan, dito ka, makit ka dito. Wala pang PSP nun Kaya yung pakisama sa akin ni Boss B, Boss maayos eh. Kaya nung time na nagkakaroon ng kung ano man, hindi rin ako nakialam, hindi rin ako nag-post, nag-ano man. May opinion ako pero hindi na pa i-post eh. Kasi wala namang kasalanan sa akin si Pibus eh. Actually, yung ginawa ni Pibus yan, ang alam ko talaga, si Pibus naman, yung mga sinasabi namin sa battle, parte lang yan ng, kung ano yung naging flavor na issue, parang dinadagdagan lang namin para uminit yung battle. Pero, dating personal naman sa ganun. Hindi namin minimin yun, lalo yung sinabi ko nung laban namin ni Pistol, hindi ko minimin yun. Gets ko si Pibus dun sa part na gusto niya makatulong sa mga MC. Oo naman. Kasi wala na siyang ibang trip eh. May pera siya ganyan naman ang trip na mayayaman eh. Yung tumulong sa ibang tao eh. Siguro may ibang bagay lang siyang nagagawa na parang hindi mo dapat gawin. May tulad yung match up ng pang flip top yan. Tinanim ng flip top yan eh. May ganun naman talaga. Meron. Hindi mo dapat kinukuha yun. Tulad nung, di ba, Tipsy DM site, alam ko, kinukuha niya yun sa PSP. Yung Tipsy D M-Site. Ang alam kong hindi pumayag si M-Site ata. Tapos si Tipsy D ayaw rin. Okay. Yung mga ganong part na flip top nagtanim niya. Wag mo nang kunin yan. Kumbaga, pang flip top dapat yun. Tsaka marami namang pwedeng gawing matchup talaga eh. Sobrang dami. Sobrang daming MC ngayon. Sobrang dami. Tsaka mas maganda yung bubuo pa rin siya ng roots talaga. Pero sa akin kung ako sa okay naman magkaroon ng PSP. Na magkaroon kasi para yung ibang MC, magkaroon din ng ibang platform pag hindi kayang maibigay ng flip top yung mga matchup na, yung hindi ma-matchup, parang
syempre sa dami ng MC, gusto niyan bumati lang. Hindi makaya ni Enigma yan ng isang band. Hindi, mahirap din naman talaga. So kung meron man, yun nga lang, syempre, nagkaroon ng medyo sagasa eh. May mga part na sagasa na talaga. May part na sagasa siguro, pero dapat, dapat kinukonsider din nila yun pagka ganun. Pero no hit kasi, ini-invite pa ako, chinat pa nga ako ni Boss Pino nung last year na pagpupunta kami ng Cebu, baka gusto mo sumama, sagot ko. Inoperan ako ni Boss Pino ng ganun. Umuo yan, syempre. Hindi ako takantado. Di sana nandun ako. hindi ako umuo sa kanya. Davao. Siyempre, iniisip ko nga. Payag ka. Hindi nga rin, putang ina. Oy, siya na kay Boss D. Oy, puta ba't nandito to? Nandito nga pala si Dennis, ang Papa Jesus. Yan, Papa Jesus namin. Magpapakain daw yan mamaya. So yun, hindi naman ako, parang syempre, gets naman ni Boss Pio na yung loyalty ko pa rin, syempre nasa Flip Top. At kahit anong mangyari, syempre, iba yung sa akin ng Flip. Pero parang bumait ka, dumating si Dennis ha. Parang gumanda yung sinasabi mo sa Flip Top ha. Naka-record lahat yan, Boss G. Hindi, tsaka maganda rin, kumbaga sa negosyo, maganda may kalaban. Oo, totoo yun. Tsaka ang magandang nakita ko nga dyan, nagkaroon ng interest yung ibang negosyante sa Battle Cup eh. Yun, totoo naman. Mas maganda yun. Nagkaroon kahit pa paano, nagkaroon ng sponsor, ganyan, nagkaroon ng mga ganyan. So, maganda yan, healthy competition lang. Tsaka, si boss, hindi mo makakausap yan ng mga tukol sa mga negative. Hindi nangyari sa amin. Hindi nangyari sa amin ni Boss Arik na napag-usapan namin hindi nga dumating sa tayo, na nag-usap kami tukol kay Pibus, nag-usap kami tukol kay Akata, kasi hindi siya ganon. Napag-usapan namin PSP, pero hindi namin napag-usapan yung yung mismong tao. Hindi mo siya makakausap sa ganon ka si boss. Hindi mahilig si Enigma sa issue. Mag-post nga ng issue, hindi nagpo-post yan eh. Ganon ka si Boss Arik. Ganon siya hindi mo siya madadala sa ganong kwentuhan. Ang nakita ko lang din negative diyan, yung parang parang yung ginawang issue ni Akata. Parang naging stepping stone si Enigma na parang si Enigma ganito, tapos sinakyan. Yun nga maraming naniwala eh. Yung parang ginawa nilang parang stepping stone si Enigma para makuha nila yung gusto nila spotlight ngayon. Tapos sinakyan pa nung iba na yung iba sineryoso masyado eh. Sinakyan ng iba na, totoo yan. Si Ponger. Dami. Yung sinabi ni Ponger na, tangina ko tutuusin, Ponger, ikaw nga yung may mali eh. Diba? Alam mo sa sarili mong may mali ka, tapos ikaw yung babalik na rin mo pa, Enigma, ganito, ganyan. Imbis na humingi ka ng pasensya. Alam mo yung reason kung bakit nawala ka sa Flip Top at kung bakit ayaw ka na rin kunin. Dahil din sa kasalanan mo. Tapos parang palalabasin mo sa ibang liga, masamang tao siya dahil pinabayaan ka, ganun. Ayun yung nagiging mali dun eh. Parang sinasakyan na nila yung issue para lang makuha nila yung gusto nila. Spotlight na gusto nila. Ang dami ko nakitang ganyan kahit si Andy G. Dito mas maraming pera dito. Pero sa totoo lang wala pa yatang nagsasabi nito sa sa totoo lang malaki magbigay ng TF Flip Top. Malaki magbigay. Ako 3 milyon ako eh. So, siyempre, Flip Top, bukod sa culture, may business pa rin, siyempre. Lahat, hindi ba mawala yun? Siyempre, ibabase naman talaga yung TF mo, depende sa magiging value mo sa liga. Kung ano nagawa mo eh. Hindi naman, pwedeng pares kayo ng TF lahat. Hindi pa pwede yun. Kasi, siyempre, entertainment yan eh. Negosyo yan eh. Yung TF nyo, babase talaga yan dun sa kaya yung ipasok na views. Kahit sobrang galing mo na kung yung views mo is ganito lang na bibigay mo, yung hindi ka ganun ka-entertain, yung nakakapag-entertain na mga kumbaga tao sa kumbaga sa negosyo, wala ka namang nabibente. Yun nga. Nagbebenta ka pero wala ka na. Maganda yung binebenta mo pero hindi ka magaling magbenta. Ang ganda ng ginawa mong bahay, ang ganda ng pintura pero
Bakit sila Sinyo, sila Shernan, ganito kasimple lang yung binibenta, pero ubos. So anong i-expect mo? Wala kang nabenta sa ganda ng ginawa mo, gusto mo malaki sahod mo. Di ba ganun yun Ganun yun. Hindi siya, hindi pare-pares ang hindi lang naman sa battle rap yan, kahit naman sa music, for example. Ang taas ng TF ni Flo G, ni Heb Abi, nila Al James. Bakit si Santo? Napakagaling ni Santo, di ba? Pwede yun. Ang daming underground artist na ang gagaling na sa tingin ko mas magagaling sa kanila. Pero pag nag-event ka, hindi mo pwedeng pagpareho yung TF nila. Kasi syempre, iba yung value nito. Iba yung value nitong kabila. Pero hindi naman sinasabi na mas magaling kasi sa ito, hindi naman ganun yun. Si Santo napakagaling sa technical. Sobrang galing ni Santo. Ako pinapakinggan ko siya. Sa idol ko yun ng Squatter House, sobra. So kung tutusin, kung kung magde-demand si Santo na tagal-tagal ko na sa eksena to, dapat mas mahal ako kay Flo G. Iba kasi market eh. Negosyo pa rin kasi itong music eh. Parang ganun din yan sa battle rap eh. Maraming technical na demanding eh. Pero kung nakapaghintay siguro sila, pwedeng mabigay sa kanila yung gusto nila eh. Pero yun nga, sayang lang. Nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng hindi pagkakaunawa. Pero nung after ng battle na yun, nandun ako eh. Yung nangyari yung Poison tsaka Akata. After ng battle na yon, parang goods naman sila after nun eh. Kaso sinakyan kasi. Ang dami ng gumatong talaga. Ginatungan. Parang ang nangyari, kailangan yung siraan to para may iangat kayo. Parang ganun na yung nangyari, which is hindi naman talaga dapat. Kailangan talaga pag namili ka ng karir mo, mas maganda kung iniisip mo yung long term, hindi yung parang ang nangyari pa sa battle rap ngayon. Parang dapat pag bumatil ka, bayad ka. Di putang ina, kung ganun pala ang culture natin, susulatan ko lahat to. Ito, baka may makita ako dyang taxi driver. Battle ka, may bayad eh. Sulatan kita. Kahit sino dyan. Hindi nila alam yung tamang way para makuha yung ganun. Kasi nung nagsisimula ako nung nag-hip hop 2000, 2001, ako gumagastos para pumunta sa ganito. Ang daming yung ganyan. Hanggang mag-flip top ako, napakaliit pa ng TF ko. Pero hindi ko tinitignan yung pera kasi once natignan mo na yung pera, ibabagsak ka niyan. Mawawala na yung puso mo kasi isipin mo na, doon ka napupunta sa magkaka-interest ka sa pera na, ganito pala dapat. Bonus na lang yan eh. Bonus na lang yung pera. Pero syempre, sino ba namang ayaw? Pero kung bakit naman din nakukuha ng mga katulad namin, yung ganun kagandang TF, dahil nagtanim din kami, pakisama, views, ginawa ko ng gagawin sarili ko sa battle para lang makakuha ako ng 40 million views. Diba po? Ganun yung, ayoko kasing maging kaparehos nyo eh. Kung baga nung pinasok ko yung flip top, naman, sabi ko, ayoko maging lyrical. Alam ko lahat sila kulay pula na dyan. Gusto ko puti ako, parang ganun. Nag-isip ako ng ibang paraan na, paano ko aangat? Parang sa school. Papansin kasi ako eh. Gusto ko, ako yung kakaiba sa school eh. Ganun din sa flip top. Mismo. Gusto ko, iba ako sa inyo. Ikaw, nagte-technical ka, nag-jokes ka ng ganito. Kailangang ibahin ko siya. Kasi kung gagayahin kita at gagayahin ko siya, andito lang ako eh. Magkapantay-pantay lang kayo. Ngayon, kailangan ko maging tarantado tong putang inan to. Mas umangat ako dun sa gusto kong gawin. Kasi, kaya ang ganda nga ng ginawa ni Akata nung time na yun. Kasi siya lang yung ganun. Siya lang ganun. Dapat tinuloy-tuloy niya yun. Inasabi ko, tarantado ka. Ko balagbag to, lalo nung live. Sobrang, although hindi niya man nakuha yung ibang battle na panalo siya. Pero alam mo nung mga respeto na putang na galing nito, hayop. Unti-unti ko nga siyang nagigits ng tangin, ang galing na itong Akata na to. Ang galing nung karakter niya. Kumbaga, lahat naman yan, lahat naman ng rapper, pag in-idol mo dyan, tingin mo dyan, superhero. Hindi, totoo. Tingin mo dyan, pag nakita mo yung idol mo, si Heb Abi, ang tingin ng mga batang uma-idol dyan, pag nakita si Heb Abi, tangin na superhero. Parang superhero mo kasi yung idol mo eh. Kaya si Akata, ang dami nakakapanood sa kanya, ang dami nang niniwala. Pag nakita sa personal yan, parang hero yan. Dapat tinuloy-tuloy niya yun. Kaso, parang, iba na yung trip niya ngayon eh. Oo nga. Tapos, wala namang PSP. Pero feeling ko... Yung PSP, excuse me, hindi natin alam kung meron pa o wala na talaga. Pero, yun nga, kung magkakaroon naman din, mas maganda kasi parang nga, yun nga, mabigyan din ng ibang battle yung ibang MCing natetenga. Ang dami kasi talagang magaling ngayon, sobrang dami. Kailangan mag-condition ng ibang platform. Ewan ko ba dyan sa ibang MC ng flip top? Pag di kayo mabigyan ng battle, maluwag ang pulo, may pansit dito. Ang aarte nyo. Ayaw nyo kumain ng pansit? Guwapings ka ba?
Pag di ka binibigyan ni Enigma ng battle, ibig sabihin nun, may kulang ka. Balik ka dito sa underground. Mismo. Tingnan mo si Romano. Ang daming gano'n na MC gano'n ginawa, bumaba muna ulit. Bumalik ulit ng underground, okay. Napansin, sila Ice Rocks. Diba? Tingnan mo si Romano. Ang tagal na wala niyan. Mano, sabi ko sa kanya, sige, bibigyan ka ng battle dito. Puta, nagwalang yan. Tsaka pinilit ko si Enigma nun eh. Nung event na yun. Sabi ko, boss, punta ka dito. Di ko sinasabing nandito si Romano. Note ka kasi paano siya, event namin. Tapos sinabi ko kay Romano, pupunta si boss, galingan mo na. Ganon, ganyan. Puta, pagtapos nun, bumalik siya, nakuha niya ulit yung gusto niya, nagkakashow ulit siya. Kasi bumaba siya sa underground ulit, pinakita niya sa deserve ko ulit mag-flip top. Parang ganun. Mismo, napapansin ko kasi yun nga sa flip top kay boss, parang pag nakikita niya talaga na kahit talo ka, may mga MCing sobrang dami ng talo pero binibigyan pa rin ng battle kasi hindi naman sa win-loss record nakabase yun para kay boss eh. Parang kung gaano mo ginalingan. Kahit talo ka, mo si Bagsik nga dumating sa point na 0-9, 0-10 yata yung standing ni Bagsik. Pero kahit talo si Bagsik ng mga time na yun, may battle. Binibigyan pa siya ng battle kasi pero parang last year wala siyang battle, no? Oo, wala eh. Good boy na eh. Ewan ko tingnan natin kung babalik idol yun si Sheji. Ganun style yun eh. Nagpakasal na. Kinasal na ba siya? Oo, kinasal na. Tingnan natin baka nagbabagong buhay na. Hindi. Pero, abangan. Seryoso ba yung mukha? Hindi. Chili garlic yan eh. Sino pa bang mga MC yung parang hindi na halos nakaka-battle pa? Marami yung hindi nakaka-battle. Dahil battle kayo sa underground. May Motos, may FRBL, may Pulo, di ba? Ginawa nga ng PSP yun na, di ba, kumuha sila ng mga ganung yung mga lumang MC, kaya kila Daddy Jody, iba yung mga ibang mga MC na Hindi nag-upgrade eh. Ponger versus Nag-iiba ka din kasi ang meta, hindi siya, nagbabago din. Kailangan, ikaw susunod din eh. Oo, kailangan mo mag-adjust. O mag-a-adjust ka kasi ang gagaling na ngayon ng mga MC, hindi na masyadong uso yung sobrang okay lang maging mababaw basta catchy yung Sino ba yung napanood ko sa PSP? Ponger tsaka sino tong taga-Olongga po? Oo, Hindi, isa. Tuchel. Hindi si Tuchel, yung isa pa yung nakawaway. Japor. Si Japor. Yung talaga, pinanood ko, sabi ko, sayang yung opportunity na binigay ng PSP, eto na. Pwede yun, pwede yun. Ito na yung kailangan nyo na. Kaso, parang hindi nag-upgrade talaga yung. Hindi talaga. Yung pen game nila, parang nandun pa rin sila sa taong 20. Parang hindi sila research. Hindi sila, kahit si Tuchel, nung napanood ko rin dun sa PSP, parang nandito pa rin siya sa platito. Yun nga. Hindi masyadong pero siguro, kung naging updated pa rin sila sa Battle Rap siguro, kung nanonood pa rin sila, ma-adapt pa rin naman nila yun eh. Kasi matalino na rin crowd kasi ngayon, hindi na basta-basta. Dapat mahiya ka talaga sa crowd. Kailangan mong mahiya sa crowd. Tsaka binibigyan siya ng TF doon, hindi naman hindi kung okay lang kung yung performance sila ganun kung walang may TF na si PSP. Tsaka ang market nga sa PSP, pag sinabing PSP, malaki TF. Ayun yung pinamukha nila eh. Kahit alam naman natin, di naman talaga ganun. Ayun nga pinamarket nila na may TF dito. May TF pa lang ganyan kalaki, ba't ganyan lang performance nyo? Yun nga eh. Diba? Yun nga dapat, pagka ganun kalaki yung TF na bibigay sa'yo, dapat papalitan mo din talaga ng pang ganung TF. Oo, parang tangina, baga iba na nga yung PSP. Ibalik naman nila yung nilabas sa kanila ni Boss P na, okay, for example, maraming battle na si PSP na hindi naging classic eh. Marami sayang eh. Nasayangan ako sa mga, parang ano pa bang mga battle? Marami sayang eh. Parang kinuha lang nila yung TF nila siguro na ganun para disrespect nga yun para sa akin eh. Disrespect yun. Parang ako, hindi kasi ako napuntang PSP kasi hindi man ako iniimbita eh. Meron yata yung kasabihan, no invite, wag pumunta. Diba? Hindi ka parang ganun eh. Hindi ako ini-invite eh. Ayokong isiksik sarili ko dyan. Baga, akala nung iba, galit ako sa PSP. Hindi ako iniimbitahan eh. Ba't ako pupunta? Magsasaya ako ng oras. Magaganto pa ako. Di gawa na lang ako content. Pero hindi naman ako galit sa PSP. Oo naman. Kumbaga, yung mga sinasabi dyan sa battle, is part lang yan ng, flavor. Kumbaga. Pero yun nga, hindi rin ako nanonood, di ako inimbitahan.
may nag-imbita para bumatel, hindi ko tinanggap. Kasi, mas malaki nakuha ko dyan sa flip top, ganyan lang ako kababa. Dapat triple ako. ganun yung pananaw ko dyan. Kasi, pag bumatel ako, pagtutuunan ko ng pansin yan tsaka oras, tsaka, Mismo. kahit presyon tropa, parang hindi na dapat presyon tropa kasi market nyo nga dyan. Malaki TF dito. Tapos hindi nyo pala kaya TF ko. Parang ganun yung naging, ko dyan, naging basa ko. Kaya, tapos may inaalok pang kalaban sa akin dyan Si Target. Okay. Si Target ang inaalok sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit si Target ang inaalok O baka gusto kong kalaban ni Target. Baka may gustong sabihin. Tsaka yun yung sinasabi din nung iba na, kunyari, nasa flip top ka talaga. Dapat pag may ibang liga na mag-i-invite sa'yo, dapat mas malaki bibigyan nyo ng tip. Tangina, tagal lang tinanim mo dito, tapos pagdating dyan, presyon tropa. Mismo. Yung business nila, hindi naman tropa kalalabasan yan. Mas malaki kikitain nila dyan. Parang sa mga NBA, syempre, pag in-invite mo kunyari si Gando, dapat mas malaki yung mabayad mo sa kanila. Oo. Diba? Ganun dapat yun. Dapat. Hindi nakikita ng iba yun nung ibang MC yun Tapos ang mangyari, yun nga, parang masisira pa yung flip top. Nandito na yung mga yan. Tangina. Parang marami talagang mga gano'n. Actually, mga fans lang naman ang nagpagulo Wala naman talagang maging sana gap pero feeling ko hindi naman natanggal yan. Hindi nawala ang PSP. Kasi, puta, sinong negosyante mag-aalis ng malakas na negosyo? Ang lakas na ng PSP mo Ano na lang yan Pagkukuha ka na lang ng magagandang matchup Pero magandang feeling ko matchup hindi. talaga. Ang nangyari kasi sa napansin ko lang last year, yung mga MC nila umikot lang sa puro sila. Sila. Dapat nag-explore din sila ng ibang MC talaga. Dapat mag-ano sila yung iba pa rin yung sinasabing roots Ayun nga. Feeling ko kaya hindi sila kumukuha ng ganun kasi negosyante yan Wala tayong pera dyan. Dito mayroon tayo sa mga MC na to. May balik to. Kasi syempre, pwedeng ganun. sinong ibang magpapapromote ng business na ilalagay tapos ay babattle mo hindi kilala. Kaya nga yan nagpumayag na ipasok dyan yung business nila kasi yung mapapanood galing flip top. So, imbis na dapat sa flip top nila ipasok yun, ikaso mahal, dito mas mababa, mga MC pa ng flip top yung papanood. Kaya tingin ko hindi rin kumukuha ng hindi kilala yan. Kumuha man, parang may mga battle atang hindi na-upload yung mga rookie. Parang nakita ko in-upload nila sa ibang channel. Parang kay kay Legit TV PHQ yata nakita. Parang ganun Ganun? Hindi ko sure pero nakita ko sa ibang channel. Yung battle ni Slack One tsaka ni Tukel ba? Tukel. Yun, parang doon ko nakita sa ibang channel. So bakit doon kung ang gusto ng liga ay makatulong? Bakit hindi mo ilagay dito? Yun ang hindi alam. Ayun nga yun. So business nga. Hindi lang siya about yung salitang pagtulong siguro is publicity na lang. Para sa akin kasi kung talagang ganun yung goal mo, bakit hindi mo in-upload mismo dito? Kasi may subscribers to May nakita ko mga ibang rookie sa Facebook lang in-upload Okay. Parang sino ba yung mga in-upload lang sa Facebook? Yung sa yun? Yung kala Josh. Excuse me, dun sa may bar na sa sa QC. Di ba sa Facebook lang siya in-upload. So parang akala ko ba pagtulong? Bakit dito? Dapat pantay-pantay. So, doon ko nga napagtanto na iba ang flip top. Still number one. Still number one, iba ang talaga. flip top. Wala namang din nagki-claim talaga. Talagang flip top talaga. Sobrang totoo. Kahit iba ang flip top. anong mangyari. Grabe. Kahit naman yan, kina Mike Sweep, sinasabi naman talaga nila na flip top talaga yung... Kasi nakakausap ko rin si Sir Mike. Salo siya, Sir Mike. Yun nga. Galit ka daw kay Enigma talaga Hindi, para may issue tayo. Galit ka ba? Galit ka daw Ginanon maganda pag may issue, di ba? Galit ka pala kay Enigma Shorts nila ito, yung shorts. Bakit ka nagalit kay Enigma? Anong dahilan? Parang yung tampo mo sa kanya. Nagganon, gagi ka. Kakat nila to. Benji, may galit kay Enigma. Pero anong pinagmula ng galit mo? Yung galit mo kay Enigma? Ayoko niya kasi kay Boss D, sinisiraan ako. Ayun. So, nagsimula kay Dennis. Saan nagsimula yung away nyo din? Sa Davao? Ano naman nagkaroon? Parang nakita ko kasi kayo magkasama sa Davao Nag-away. Ano ginawa niyo sa Davao ni Dennis?
Ginawa si Davao. Ba't di kasi nakita ko nag-aaway kayo sa Davao eh. May pinag-aawayan yata kayo eh. Gagi ka. I-invento mo lang. Tangina para may issue tayo, di ba? Tanginang yan ang Ayop ka puta. talaga. May sinasabi si Dennis. Sa akin? Sabi ko, nag-withdraw daw kayo sa Bangko Sentral. Ano, hold up? Anong oras yun? dapat sa'yo. Ba't ka ba nandito? Tangina, no? Anyway, ano to, labas ng hip-hop to. Yung nangyayari ngayon. Ano masasabi mo dun sa pagdakip kay Duterte? Check, mahirap dyan magbigay. Alam mo, opinion. ang pananaw mo ay kasi, pananaw mo. Sa akin kasi, hindi kasi ako bumoboto talaga. Puta, hindi ka pwedeng hindi bumoto. Hindi, huling bumoto, nung huling boto ko kasi, iglesia pa ako noon time na yun. Anong taon yun? Kasi pag hindi pwedeng hindi ka bumoto. Parang hindi ka Filipino citizen ata pag hindi ka bumoto, parang ganun. Hindi, basta pag parang dalawang eleksyon kaya hindi bumoto, mawala ka sa list ng... Parang ganun yun Pero sa akin kasi, di na masyadong yun dahil wala parang ganun lang nangyayari. May tatayo. Pare-parehas lang. Pagkatapos, actually, sisilipin yung nakaka-administrasyon, nagagantihan lang sila Parang nagagantihan lahat naman lang. yan, weather, gantihan lang yan. Yun nangyayari. Parang para silipin pa yung mga nakaraang kasi wala naman, may mga kaibigan ako na nasa politics parang sinasabi sa akin is, pare-pareho lang naman talaga yan. Totoo yan. Tsaka kung may susuportahan kang politiko, dapat pepera ka. Tulad ko, putang ina nung nag-Duterte ako, akala nyo ganun-ganun lang yun. Binabash puta, nila may pera ako eh. Binabash nila sila Bostoyo, yung iba dahil nakakampanya parang kahit sino sa atin tigilan nyo ako, kahit babayaran ka ng 25 million, hindi ka baboto. Puta ka na. Hipokrito talaga yung social media. Kunyari ako, sa akin. kahit sino yan, kahit sinong politician yan, okay, kahit 5 million lang, sige, okay, may 5 million ako. Okay na yun, after 5 years, pwede na itong 5 million na to. Oo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Tsaka ilang buwan lang yun sasabihin, yung kapalaran ng susunod na henerasyon. Hirap na magtiwala kasi wala yan, pare-parehas yan. Pare-parehas yan. Baga, trabaho lang yan. Parang battle lang din yan diba? Bahala kayo masama tingin sa akin. Kaya hindi ako masyadong maano sa politics. Naiinis lang ako kasi yun nga, kahit anong gawin natin, humihirap lalo yung mahirap As totoo. Yung mayaman, sila lang talaga nagkakapera. Totoo yan, hindi yan Ganun talaga. Tapos sasabihin nila, hindi, magtrabaho ka na lang na ganyan para... Totoo yun. Pero syempre, kung yung gobyerno nyo is ganyan, nagkasakit ka, tatrabaho ka ng maayos, paano bigla ka nagkasakit, nagkaroon ka ng cancer, ganyan, mauubos agad yung pera mo dahil yung healthcare system sa Pilipinas, hindi ganun ka. Tama. Sa ibang bansa, sa ate ko nasa France, sa kanila, kahit ilang beses na operahan, nagkasakit, wala siyang binabayaran sa ospital. Although mataas daw yung tax nila, pero okay lang, paparamdam benefits naman sa'yo kung ano yung benefits sa lahat, magmula sa kalsada, maayos yung mga daan nila, ganon, hindi kagaya dito hindi ka boboto. Na binabakbaka, hindi Hindi ka boboto. Sayang hindi naman. Talaga ako bumoboto kasi si Kuya Will kailangan ng boto Yun nga, si Kuya Will, pwede ko bang iboto siguro yan kasi boboto mo si Kuya Will bigyan ako ng jacket niyan Hindi, seryoso, boboto mo si Kuya Will. Hindi, ba't ko siya boboto? Bakit nyo iboboto si Kuya Will? Ako nga, nung tumakbo ako konsyal hindi ko naman sineryoso yan, pumera lang ako Kasi pera lang naman yan. Kasi ito totoo to Yung mga yan, kumakandidato yung iba, mga kandidato, kasi hindi naman nila pera yung ginagamit pangakampanya. Totoo yan. Ngayon, may financer yan. May mga financer, may mga grupo yan, may mga na magpipinan sa'yo, na pag nanalo ka, babalikan mo yan babalikan mo yung mga yan Totoo yan. Kahit yung pagtakbo ko, may financer yun. Kahit sabihin nilang ngayon, matalo ka, okay lang. Kasi, for example, yung pera na binigay sa'yo yung pondo, pangampanya mo, pwede mo namang di gasusin lahat yun. Totoo. Kahit yung sa akin, di ko ginastos Tsaka putang ina yan, tamakbo kong konsel. Anong alam ko dyan? Pinatakbo ko, ito pera. Sige, hindi ko ultimo mga poster ko. Madami kong mga kaibigan sa loob ng mga nasa ganyan na... Pinera ko lang, bula ko. Hindi ko na pakalanan ko sino, pero yun nga, ganun.
okay, may budget tayo, ito, gamitin mo sa pangampanya. Matalo ka, panalo ka pa rin. Kasi Pero kung sakaling ang papasukin ko yan, mag-aaral muna ako ng Polsci. mas Kung maganda talagang kung ganun, no? mas maganda kasi, Pero hindi alam mo naman yung kasi, pinapasok mo. yan kasi ang hindi maganda sa atin dahil walang qualification na maayos para Dapat ang kumakandidato. isa batas ngayon sa Senado, yung qualification bilang Dapat politiko. meron yan kasi sa trabaho Dapat nga meron abogado. Dapat abogado lang. Tana papatakbuhin mo si Diwata. Inang yan, no? Dapat abogado. Parang gago. Or kung di man abogado, may alam sa pagdating sa politics talaga. Dapat talaga meron. Oo. Tapos, ang gusto kong mailagay dyan, yung political dynasty, dapat, ano na yon. Ikat. Oo. Pagka tumakbo na yung isang ganito, next election, hindi na dapat pinsan, hindi ka mag-anak, iba naman yung yumaman. Iba. Kung ganun ang sistema ng batas natin, halimbawa, political dynasty, tapos na, mayaman ka ng 3 years. Kami ako naman. naman. Di lahat tayo umikot yung pera sa bayan natin. Kunyari, sa Muntinlupa, utang ina, ilang taon yung mga politiko dyan. Kung lahat yan aalisin, sinong, ikaw. 3 years sa'yo yung pera. 3 years. Tangina yung mga plataforma na yan, puking ina pala sa plataforma yan. Wala. Okay lang. Sana kung makikita natin na nag-i-improve yung bansa natin, pero hindi naman eh. Hindi. Wala, hindi. Ang kailangan dyan, charter change. Masyado nang nasanay tayo sa Pero anyway, kung charter change ang mangyayari, dapat yung mamumuno, yun talagang matino. Kasi parang... Yung kasi yung pinakamahirap kunin sa sure lahat. ka ba yung na matino. magcha-charter change tayo tapos yung namumuno, kupal, di ba? Mahirap. Wala tayong magagawa pag nagchacha na yan. Kasi siya na yun nandyan eh. Parang kingdom na tayo eh. Ganun. Hari, tapos ang magiging taga-suway na lang ng hari, DOJ. Parang ganun na lang mangyari. Kung napanood mo nga yung pelikulang Big Soto, yung ang ganda nun. Ang ganda nun. Parang dun sa pelikula na yon, parang pinakita nila na parang kung di tayo nasakop. parang at least kung may kurakot man, isang pamilya lang ang Yun. Ngayon marami. Ngayon kasi SK chairman, magnanakaw na rin ngayon. Mula sa baba kasi SK Kagawa, di ba? lahat meron eh. Meron, basta sobra. Mas okay ako doon kung hari. Para isang pamilya lang yung magnanakaw. Mas okay ako doon. No? Ngayon, ang dami nang magnanakaw eh. Putang ina. Dami, putik. Ay nako, dapat mapalitan na yan. At ayun, bago tayo matapos, gusto ko lang i-promote sa April 19, meron kaming ilalabas na pelikula, Samahan ng Mga Makasalanan. April 19 na yan sa lahat ng cinema. Mapapanood nyo. Kasama namin dyan. Siyempre, ang bida. David Licauco, Sanya Lopez. Kasama pa namin si Betong, Buboy Villar, si Jade, si Liana, si Jay Ortega, Tito Marcy, Tito Abdul, ako, at syempre yung isang MC ko sa Pulo, si Batman Nunulan. Yan. Solid. Yan, ikaw Papa, kung may po-promote ka pa, i-promote mo na. Papapromote ko lang palagi. Walang iba. Branded, Hypebeat. Hypebeat, branded, yan. Silipin yan, daming brand dito na... Ang branded nga pala ay located dito sa taas ng Muñoz Market. Mismong parking lot. Akit lang kayo, punta kayong dulo. Yun, magnakaw kayo dito. Yun, maraming salamat, Papa. Maraming salamat sa napakagandang kwentuhan. Thank you. Papa Benji, palakpakan natin. Yeah.